Praise God, mapagpalang hapon po sa ating lahat. At nais ko pong tanongin ng bawat isa na handa na po ba kayong magpuri at sambay ng ating buhay na Diyos? Amen. So, ang sabi pa nga po sa mga Hebreo, chapter 10, verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na malapit ng araw ng Panginoon. So, inaliyahan ko po ang bawat isa na magsitayo para sa opening prayer. At ayun pong lahat ay pumikit at kausapin ng ating Panginoon. Kapatid, kung meron ka mang dinaranas na mabigat na problema sa mga oras na ito, ay surrender mo lamang ito sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba at tinadakilan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailan, Lord. Lord, minsan pa humingi kami ng patawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sa mga bagay, Lord, na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Sa mga bagay na aming inisip, aming sinalita at aming ginawa. Lord, salamat dahil kay Kristo. Dahil sa iyong buktong nanak, kami po ay nakakalapit sa iyo, nakakatulog. Lord, salamat po sa iyong dakilang biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa lahat. Hindi kami perfecto, pero ikaw ay Diyos na perfecto at wala kang katulad. Lord, salamat sa mga pagtulong sa amin. Salamat dahil narito kami ngayon upang magpuri at sambahin ang iyong ngalan. Salamat dahil sa mga panahon na naliliko na kami ng landas ay tinatawag mo kami. At ginagay sa tama. Lord, salamat po sa lahat. We pray na samahan mo po ang gawain ito hanggang sa matapos. Ang lahat ng ito ay sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sumayaw po kayo at magdayo sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Palakpakan po si Lord. Hallelujah. Ito lang ba the best ka ating nagpapupuri sa kanyang kabayan? Whatever mas maupay kay palakpak, mas makusok. Hallelujah. Siguro ta. Sabay-sabay kayo isigaw natin. Hallelujah. Yan ay atag tanatato pagpupulit pa sa bansa at Diyos ng buhingin mo pa.
sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sa kaniman, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya aking sasabihin, kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig ko ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman. Pag-uwi pasama, pangin sa'yo naman, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sa kaniman, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagpupulot pagsamba. Pag-uwi pagsamba, alay namin sa'yo, Panginoon, sa oras na ito. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sa kaniman, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Hallelujah! Kaya aming sasambahin natin, Panginoong Diyos. Kaya aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Lahat Panginoon na aming punin, ika'y aming sasambahin. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Sa ulit pagkakataon, awitin natin sa ating Panginoon. Sabihin natin, ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan ka namin, Panginoon. Pasasalamatan mo pagkailanman, pasasalamatan mo pagkailanman. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. So, at least nato yung kanta niya na about sa pagpupuri sa Panginoon. So,
bago pa nga di sa Psalms chapter 22 verse 22, aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. So yan na pong pulo. Sino po sa iyo ang narayag pagsigawan, papurihan ng ating Panginoon na Diyos. Ating Panginoon at Panginoon. Sa itaas lang po natin ikaw. Praise God, tawagin po natin si Sister Ninilin. Pinagpalang Panginoon. Sa mapagpalang araw ko sa ating lahat. Di ko po alam, anak ko, di ko po aramihan anak ko, mararamdaman ko, malilipay ako, mabibido, magtitinangis, kay saya na po, adlaw, anak ko po nanay, ito po yung nasa nagbabiyahe, para po magtrabaho sa Manila. Yan, imbayaan po niya, anak ko kabuktuan, anak kong tatay, para po sa masul po bilang anak, bilang kabuktuan sa anak ko, mga bukto, mga din ada pa sa balay. Medyo, ada po sa kasing-kasing an luoy, an pag-alalasan ako nanay, kay first time po niya magtrabaho sa Harayo. Tika po sa pagkabata na mo hanggang sa niyan. Niyan lang po siya nagtrabaho sa Harayo. Na, sa una na po, kanya lang po sa amin ito hadok-hadok nga trabaho kaya pong babiyaanan po kamo kay magtika ko na rin yung mga ulo, deri kam nagpapamati. As saya na po, nahinabo po ito na kanya yung kuha, magtrabaho po gihapon, pero ako po, sa ako po isip na siguro ko kalooban natin din ni Lord na makalarga siya para mabayaran ang kanyang mga utangan, para matugtuan lang na ako kabuktuan nga ada pa nga nabibilin. Kay saya na po na sila po talaga nung sira sa ako nanay, sa karang nanay na mo. An balay, nagtatabara, pero waray man lang nabulig nga kabuktuan. Ginisgan ko nga niya kabuktuan, di ko kontrapaksak nanay, inaaway pa niya, babay ko na ito. Tapos ito parang sa ako, na bibido nga, kaya nusugad si itong sali, diri man itong sugad sinak ako kag-anak sa ako, sa among kabuktuan nga, sa among tulog. Pero saya na, idarakoy po talagang gimbag ko ni nanay nga sinitatay. Grabe po ang kanra pagpaura sa namo kabuktuan nga, may time po nga, bisan mali na ang ginihimo, diri po talaga puan, pero siguro ko, kuan na talaga kay anak na itong gihapon. Sa yan na po, nga pag ikan nasak nanay, kinlataan ko po nakabuktuan nga ada pa man. Baga ko, diri pwede nga diri ka magiwa. Kay diri ka nga manginano, waray mahinga nga tuan ini nga balay, magre-riksok la, kamutaan maririnde, baga po sa kanara, kamutaan, paano ko may magbisita, di ka, ani balay naragta, di ba makaaralo. Ito, sa yan nga paglarga ni nanay, kitara ko po ang nakaikulan, niya palang adlaw, may napok na ikulan sa kanara. Kada po sa kanara sayo, nanginginano nala. Mo, nagpapasalamat po kay, yan na, naibabaro na sa kabuktuan, kung paano pagkiwas sa sulod sa balay, ang kada sa isa kanara nanginginano nala. Ada po, bayan po sa nanay sa kanara balay nga para manginano, magmantuman sa kabuktuan sa karapoy di himuon, bilang magurang, ada po nga para suportahan lang ang kabuktuan. Saya na, nabibido po kasi tala kay, alam ko po tatay, yan na, di man po ito niya malata, pero nararamdaman ko po ang kanya pagkamingaw, nga wala doon na ako, wala na doon si nanay, kay first time po nila magbulag si niya na nga maiaya. Di rin man po maglatak ako tatay, na ay kulang ko po sa kanya mga mata, sa kanyang puan, nga, nabibito siya nga, kailangan nga, kailangan lumarga sa nanay, kailangan niya nga, buwan, magtrabaho sa Harayo. Pero, karawat man po sa tatay nga magtrabaho at nanay, kay wari lang po siya may bulig. Naluluwi po sa tatay kay imbayaan siya ni nanay yan na medyo, diri pagod po, completely nga, kasi maupay, kay minsan nakakaramdam pa po siya sa sul sa kanya ulo, dara po siya ito na-accident siya. Pero may naikulang ko sa kanya nga, ang kanya ulo, binutangan niya ang kating ko, inuan siya. Tapos nauluwi kadlat po ang nanay nga, bayaan ng tatay, pero waray ko na siya may himo kay
tingali ko sa Lamarga, wari lang sa kaupayan. Siguro, bago pa nga di ba? Mayon sa ato, tatanggalon sa ato ang Ginoo, pero ilang nga tanggal niya para kung sa ating kaupayon niya. So, mayon man at siya babalik, mas mayon nga para maging maupay. Itutunduhan kit mawara man ito niya butang, pero mayon itong pagtutunto sa ato si Lord. Mao yan na, tara ko po itong sa ako bilang magurang. Ako po parang ang asahan sa anak nanay nga, manginaano si Tonton ng anrabalay kay bisan pa siguro na kita may kita mga pamilya, may nasarili ng mga pamilya, parang iba na po talaga gihapon ngayon. Sa nung niya ako bala po naintindihan na iba po talaga pag ang kag-anak na nanay na ang mawara kay bisan pa siguro na may mga anak, may nasarili nga pamilya. Pag larga sa nanay, grabe po anak ko, anak ako kasing-kasing nga. Ipakutan ako si nanay, sigurado ka na. Parang naawilan ko po ang nanay. Nga lumarka. Pero wari po mahihimo kayo, wari manat pa kaya ibulig sa kanya saya na. Pero pinangarap ko na lang kay Lord na kung tagdaman naman panahon na malampasan po namin ang tanan. Dahil hindi pong nawala ang sin pag-asa nga. Ini nga mo ginaagian niya na sa sulod sa akong pamilya. Kada itong ang panahon na ihatag hapon ni Lord sa amuan, puan. Ada mong permanente po ang provision. Maara makamala itong panahon na malalampasan na mo ini nga pagsubok nga ginagi, lalo na po sa ako kag anak. Naniniwala ba nga, diri niya kami pababayaan, diri niya kami babayaan siniyan. Lalo na po sa ako, nanay. Pero may ko pinag-pray po na mo na, kung maging maubay man lang ang anak nanay. Nanay nga, kung diri siya, pabayaan man ni Lord, ada man po siya permitan para gabayan man ang nanay. Makuan man po, pero at least po, yan na, nahikulang ko po sa nanay nga, medyo nawaran na po ang kanya problema yan na kay mababayaran na po, pero kanya utang, pero lagi hapon po ang mingaw. Malalampasan na po na mo ito kay naniniwala ang maadaan ng Ginoo na patuloy lang po kit magtapon sa kayahimon sa Ginoo bisan pa nga nga pagsubok ang dumatong sa ato diri siya ay lakit kawad isang pag-asa kay ada siya para buligan kit basta unahon nato nga hanapon siya kanya kalooban anan na ito malalampasan nato sa kanya natin. Praise God. Lakpan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Manulia. Ang sabi pa nga po sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Man, tawagin po natin ang susunod na magpapatotoo ang birthday girl, si Sister Jaira. Pinagpahal ng Panginoon. Good afternoon po sa akin nga tanong naman na sa Lord. Karag ko lang pagpasalamat kasi for the past 19 years, okay po. And Lord talaga, naging faithful talaga sa kinabuhi even though we faced a lot of challenges. But the Lord has been very grateful nga bisan na no pa namin ginatubang na problema, ang Lord permission na provide. Grabe siya manintigan sa nakngaran nga Jaira. God provides. Bisan danay, ang gasin na wara na. But still, ang Lord may siya mga, in a ways nga, you least expected, diba? Ang Lord, pero may talaga ada, bisan na napasamang life. Still, gintitik naman siya as a blessing from the Lord nga, dili negative na pagkakati, kundi positive nga. Dahil since iton, ipapakita sa Lord lahat kung paano siya sa amon kinabuhi, naging testimony ng mga pinagdadaanan sa mga tao nga bisan pasugad sa mga nahinabo. Still, the Lord is very grateful. I mean, we are still grateful sa Lord nga grabe siya sa amon talaga kinabuhi at ang dapat. Sa Lord lapuan ka po. Praise God and happy birthday there. So ang sabi pa nga sa Numbers
chapter 6, verse 24 to 26. Kanina, nag-search ko yun, baga ko. Sa birthday. bago nga din, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bibigyan ka ng kapayapaan. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po narag magpatotoo? Mas nga tawagin natin si Lucy, pinagpala ng Panginoon. Naupay nga ko do sa kapatiran sa nga buhay. Salamat akay nakasimba sa yes naman sa mga ang law ang ore at kasimba kay naramo mo sa akin na bisita bisan mo rayakan ka kay sira ng bibisita lang na panlimang kung magpasalamat ako na naging karisa at sa panhiumang kung mag-iha na sa Manila Paulo. Pasalamat diwan at urayat punta may aksikong ka na masimpagutan. At iniisip, kikiri, tas nga ibang paniumang na bisita sa ito nga, kuwan na lang, siya na nalagyan ko ng nasimba sa sunod na premier ko maawa na permit ko ng schedule sa pagsimba. Salamat na nakapagsimba kaysa kuwan darapo ka din problema sa kabataan ng tiyak nakausapiro daramo na asikaso ko din salamat mga nakarapas na nakanan mo problema niyan nagmasimpagod ngayon yan, sa simbahan nagsingabot kasi ako at paglayan at naman sa tricycle sa kanito kaya medyo parang sa linalipungan na kami pagkakuano naman kanila simbahan. Salamat Lord na sa natanang ko mga problema kaya naman pagsubok ito yung pinarawa niya nore ang dihil pagpanan na pinsasaad sa inyo. Salamat na tinampas na mga problema pinarawa sa naabot sa mga problema sa mga po mga eskwela. Salamat lahat sa ako nga sa'yo at itintinam ko na Lord, anak ako man na apisan at pitex maging man siya maging ulo di man siya maging ulo. Salamat kay dalawang ako niya puro siya nakita sa kanya rauyan. Pasalamatan ko ka Lord kay anak ako, kasi kung nakalipat ay bulan sa nabigan, ako mong kanya gano'n. Kaya pasalamatan ko po, ito ng pagnawa, ito ng pag-ingat. Kung namin sa simbahan, dapat rin
Praise God. So, sabi pa nga po sa Isaiah chapter 40 verse 11, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, maliliit na tupay kanyang iyakapin. Sa kanyang kadungan ay pagyayamanin at papatnubay ng mga upang may supling. Talakpan po natin ang salita ng Diyos. At sino pa po ang narayag magpatuto? Praise God, tawagin natin si Sister Nancy, pinagpahal ng Panginoon. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa tanatanan. Pag talaga salaan ka din kukulbaan ka magpatuto. Ang nang-awa lagi ko kasalamat sa Panginoon, kay grabe ang kanya ginimo talaga saksan kahapon. Kahapon po kasi, tabusan, Friday san gabi, nagtutulungan po ang magsuol sa ako. Anak ko tiyan, talaga as in, hindi ko maintindihan kung naano akay, ang buti kung sihi, kasi nang dahilan kay, as in talaga, sige na ako nabalik-balik siya, hindi talaga siya nagawa. Di kan, so, tigda anak ko tiyan, tigda ako mulo, di ka, nagsinuka, di kan, ito nga ako suka, may una trap sa ako, lalamunan nga, di talaga magets, di kan, pagsuka ko, bumuluak, dugo, sito na time. Grabe sito nang ginhiwa sa San Lloyd kay, kinabuhasan na sa kahapon, wala kami sitong pangaturog, halos magdamag, nagminatala ako, wala nga turog kay, itong daw nga, yung kinulbaan na kaya anak ko ginsuka, may dugo. Di kan, wari pag sumad ka nanay, inisip ko na mag-anano ak, di kan, si anak ko manasawa, na pala husband, sige na ang sugad sa ako nga, tuan na, magpa-check up na kit. Siton ko nang agab, idadad una sa ospital, kay correct niya magpa-check up ak. Pero wari ang karuyag, kaya ako ginisip, magpa-check up na ni ak, bisan wari man pa hindi sugaron, TB, masugad na yun. So wari ang karuyag pero anak, din ko pasalamat sa Panginoon, siton nga, kahapon, san aga, siton nga, bisan ang paglunok sa tubig, or san imulaway talaga minakuri, di susuuli. Gintangis ko na iton kan Lord, iton nga ako kamutangan, anak ko ginisip las iton, sa kadamaan sa ako naging sala sa Panginoon, di ko kulangi ito na diri itong kasapatan na ako ginpapangaraw sa kanyang kagalingan. Kay aminon ko man sa diri, maaraman nga tanan man talaga na di gulpian ako pagkukulang sa Panginoon, pero still, kahapon mismo, sito niya ako prayers, to niya ako pag tinangis sa Panginoon. Naramdaman ko talaga ang healing niya kay asin katima ko pag-pray, paghigda ko, sito na nga, nagbawa ko naksantangis, paghigda ko, naramdaman ko talaga ang kanya paghagod sa nimbalamunan, haon. Ito na ako yung papasalamat sa Panginoon kay pagkakulop, nag-upayan ako kadunga, ito palang maray lang nangyari, back to normal, naka-inumak tubig, nakakaunak gihapon. Dikan, ako pa siya magpasalamat sa Panginoon kay, sa connecting sa ginpalutuan ni atin ninilin, sinanay ko kasi itong upod ni Ninang Maylin. Kaya ginopiran si nanay sinsahod nga 12,000 ang offer ka nanay. Pero si nanay nagruhaduwa kay ang kanya ko naging inisip ako. Yung gumikan siya, di kan mga ranak na di man siya nga itik unrest na si tatay lang manginginano sa ako, di kan siya wara, syempre bilang nanay. Pasalamat ko sa Panginoon kay yan na anak ko na naging abrianan kasing-kasing sa ako nanay nga nagpapasalamat akay sa matanan nga challenges nga naabot sa kanara. Parehas na siya nangiyang digulpihan utang. Pero anak namin, ginisip na lang niya na ako kamutangan kung papaano inuray siya. Kaya kailangan ko kuno siya in mga anak Mauna nagpapasalamat ako sa Panginoon nga naniniwala nga ang magpo-provide sa Panginoon sa ako nanay, di kan magpo-provide sa Panginoon sa pamilya maliwat ni Ninang, sa pamilya natin ni Nilin, si Lord na sito ng bahala sa kanya ko babalik at niya papuri. Praise God. Yan, nakikita na ito sa akin na po ni Sister Nancy nga ang ating Diyos ay tunay nga ng ang Jehovah Rapat, ang Jehovah Jireh na. At ang sabi pa nga po sa mga taga-Efeso chapter 3 verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Panginoon ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Kung naman na po magpapatotoo, tawagin po natin si Ate Mel ang mag-exert sa giving.
Mapay po nga kulob sa atong tanan. So, abrahan ta pa nat ato Bible sa Kawikaan, chapter 3, verse 9. Bago din si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. So, God deserves the best. Ang bago sa word, pinakamainam. Ano? Natold ka, God deserves the best. So, as servants, gini-desire ba nato ihatag sa Dios ang the best. Pag anhanta daw na hipid, gini-desire mo ba ihatag sa Lord ang the best. So, siguro na siya sa ton, amen. Natanan kit, nandi-desire nga may hatag sa Lord ang the best. Direla sa about sa tithe, sa offering, kundi anat nato the best nga pag handog sin pagsayaw, pagkanta, papuri sa Dios, karoy ta permi, gini-desire ta permi nga ihatag ang the best para sa Lord. So, garanta hipid otro, ihatag ang the best sa Lord. So, mayon lang dito lo, tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Every time nga lagahatag sa Kanya tithes and offering or bisang pa nga tanan nga ginihimot ta para sa gawain sa Dios, pero naging kukuluan sa Dios ang ato kasingkasan. Every time nga gina-offer ta itong sa Lord, nanon ato sa ato kasingkasan. Lord, dili ginhatag ko ini kay Marmak para ini sa gina-offer ko ang ako tithes and offering, or Lord, napipiritan lang kay nakakaralo sa ako hipit. Dili nga makaralong masugal malaw wala paghulog sa tithes. So, number 2, it also shows our faith. Maramkit nga ang faith sayo siya nga way para mas maghilaro man at ato relationship sa Lord. Sayo nga way iton anat ato tayo sa offering nga may barokit sumunod sa kanyang commandments kasi salita itong sa Diyos. Diba? Pagpapakita lang itong sa nat ato faith kung paano kit sumunod sa Kanya, kung paano tag i-obey ang Kanya word bilang Kanyang mga lingkod. So, number 3, it shows our trust nga every time nga ginahatag ta sa Lord and para sa Lord, gisusugad tala sa Lord nga bahala ka na. Bago nga ninyo, di ba sa Malakay nga, subukin ninyo ako, kung diri ko nun ni Abraham ng durungawan sa langit. So, gipapakita ta doon na ato trust sa Lord nga, bisan kon ato bulsa diri puno, bisan nato na pitaka, 100 lada na yung sulod, maaram kit sumunod gan mamati sa Lord. Amen. So, ang conclusion, tithe is not just an obligation. Dili lang siya obligasyon kasi commandment. Kung tutusin, obligation talaga siya, pero dili lang siya about sa obligation. It is also about our expression sa ato paghigugma ng obedience sa Dios. As we obey, it also deepens our relationship, our faith, understanding, and trust sa Kanya. It should be our joy to do the will of God. Tayo po yung magbigay.
sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo mapagkailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo mapagkailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa damulilim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan sa Praise God. Ito po na kamay sa mga handog. Panginoon, i-bless mo po ang mga handog na ito at ang mga naririto po nang mas lalo pa po kaming makapagbigay sa lahat po ng aming mga pinangkukunan ng aming mga pinansyal. Yes, Lord, malulhati ka sa aming mga buhay. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagkaganda ng mga boss. Kaya tayo siya ng papit. Nagdayaw sa gilid. Hallelujah. Bago po kita magbigay gagawin basahan yapon na pulong sa Ginoo bago didi sa Revelation sa Pahayag chapter 4 verse 8 bago didi ang bawat isa ay may tig-anim na pakpak at punong-puno ang ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Ang bago dito, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Remember po yung word, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ihatag ta ang pinakamaupay ng atong pagdayaw. Sining oras, hallelujah! Sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng hallelujah. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa'yo, tanging sa'yo, tanging kayo lamang, Panginoon, tanging sa'yo, tanging kayo lamang, sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo, sa'yo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa'yo, Panginoon, inaalay ang lahat. Pagkatulay magkarapat-dapat, karapat-dapat tumanggap ng hallelujah. Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba.
sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon, tanging sa'yo. Dahil kayo lamang, tanging sa'yo. Dahil kayo lamang, tanging sa'yo. Sa iyo, Panginoon, nagbibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat dapat nawitan ng pagsamba. Dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, oh, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, walang ibang karapatan sa'yo. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng palapakan natin Diyos, haleluya. Walang ibang karapat dapat, walang ibang karapat dapat, haleluya. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng tanggapin mo, Panginoon. Walang ibang, ang aming haleluya. Walang ibang karapat dapat, oh, walang ibang. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat dapat mawitan yung pagsamba. Dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, sulit pagkakataon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon Jesus. Hallelujah. Pagkat ang Diyos natin ay banal, ibigay natin ang kanaharapan para sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sabay ng iyong banal na pangalan. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang napupuno, napupuno ng luwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng luwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong. Oh, banal, 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 banal ang Panginoon.
banal na pupuno. Pupuno ng luwalhatian ng kaniyang kapangyarihan, nang lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Pupuno ng luwalhatian ng kaniyang kapangyarihan, nang lubos na kadakilaan ng buong napupuno ng luwalhatian ng kaniyang kapangyarihan, nang lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Wala namin Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tulad Panginoon, ang sinabi sa iyo sa ikan. Bawat gabi, sinasambit Panginoon, iyong mga anghel, ang iyong pangalang banal, banal, banal. Walang tigil sila, O Diyos, na nagpupuri, sumasamba sa iyong banal na harapan. Naririto kami, O Diyos, sa kikisa, upang sambahin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang aming kinikilala ng Diyos sa ang makapangyarihan sa lahat. Purihin ka at sambahin. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalala ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ang malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpagay,
Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ang malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ang malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Hallelujah, hallelujah, purihin. Tanggapin mo Diyos ang hallelujah. Dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpapagayman. Panginoon natin, ang salita, hallelujah. Purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Sa'yo ang karangalan, lubos ang iyong kabutihan. Hallelujah. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, magaling ka.
sambahin ang iyong pangalan. Ibalik natin ang sabay-sabay ang karangalan para sa ating Diyos sa banal. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon mag-ari ka. Mag-ari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon. Sabay-sabay natin ang bitin sa ating pagkakataon, sa iyong karangalan. Sa'yo ang parangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon mag-ari ka. Mag-ari ka, ika'y papupurihan, iyong pangalan, bukas ngayon mag-ari ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Magkapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Awitin natin. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sige, softly. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin
Just close your eyes. Yes. Continue to flow, Holy Spirit. Yes, hallelujah. Oh, more of you, Lord. Continue to flow. Malaya kang kumilos, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. More. Oh, more of you, Lord. Thank you for your presence, God. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Diyos na banal at makapangyarihan. Karapat-dapat kang itanghal. Karapat-dapat kang sambahin at luwalhatiin sa oras na ito. Though we are not worthy enough, Lord God. Pero salamat dahil lagi mo kaming sinasamahan at lagi mo kaming kinakatagpo, O Diyos. Thank you for your presence. Malaya kang kumilos. Patuloy na katagpuin mong bawat isa. Patuloy kang maitanghal sa aming mga buhay. O Diyos, nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Nakikinig ka sa tibok ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ano ang sinasambit ng aming mga puso at isipan sa oras na ito. Wala kaming ibang dinidesire, Panginoon, kundi sambahin ka, luwalhatiin ka, itanghal ang iyong pangalan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Oh, Jesus. Jesus is your name. Patuloy na ihanda mo ang aming mga puso at isipan, Lord God, na pagtataniman ang iyong salita. Dalangin namin sa oras na ito, anuman ang aming pag-aaralan, ito ay tumimo ng gusto sa aming mga puso. Lord, ipaunawa mo ng gusto, Panginoon, ang mensahe mo sa hapong ito. I know you are preparing us and you are breaking every walls na ginagawa ng kaaway. Dahil dinadala mo kami, Panginoon, sa level of maturity ng aming paglilingkod. Dalangin ko, bigyan mong bawat isa ng teachable heart. A shepherd's heart, Lord God. Ma-apply namin, O Diyos, ang bawat salita na aming tatanggapin sa oras na ito nagmumula sa iyo. Gamitin mo yung kapaglingkod, Panginoon. Gamitin mo ang aking mga labi. Hallelujah, daluyan ng fresh revelations, Lord God. O Diyos, maraming salamat sa katagumpayan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. So, patuloy ka na again, basahon ka ang text. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Sa Tagalog, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ayan. So, kamayan mo muna yung mga katabi. Kamayan mo, mag-release ka ng blessing. Ayan. So, dini
Dili nagsusurok-sok, dili man. Dili nga haluag. Ang iba, pwede lumingko dili. Hala daw. Ang iba doon, sa taglilikid, pwede kang lumingko dili. Pwede na kang liwat lumingkod. Didi, ang iba, didi, kasi di kang nagsurok-sukay. Mayroon pa didi space, didi sa unahan. Bisan ko talaga magpakain, pero may unahan ang pakante. Nahahadok magaling ko sa unahan, di ka maaraw nga sa unahan. Didi sa front, ang unang blessing, tikat to. Hallelujah. Sino didi naroy lumingkod ho, mayong didi mga space, mayong didi ka dito nagsinurok-sukay. Handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? So karami mo hipit, handa ka na ba? Pangutanin hipit, so handa ka na ba na makinig ng salita ng Diyos? So halipot la ini, pamati, abrihe, anim kasing-kasing. So sa mga waray last week, nag-decide ako na i-share yung mga topic sa pastoral conference. Kasi naniniwala po ako na ini nga topic na papanahon siya nga naniniwala ako nga gindadarakit sa Dios sa level of maturity sa ato paglilingkod. Amen? Anin nakit sa level of maturity nga dapat ininaan mahipikitan sa ato. Ininaan manifestation sa mga anak sa Dios nga adi sa LOTN Lawang. Amen. Di rila LOTN Lawang kundi as a whole sa LOTN idadarakit sa level of maturity and God is preparing us for something greater nga karuyag niya himuon sa ato kinabuhi. Nga diri ito't mangyayari kung ini nga butang diri nato naiintindihan o nauunawaan. Amen. So, sa mga waray didi, sa last week maghatag aksin halipot la, mag-recap up. Ang theme sa ato pastoral conference is about reconciliation. Reconciliation. Tapos, nakabutang didi, bridges not walls. We are building bridges not walls. So, ali pa lang kinili sa introduction nga sa last week in topic nato nga gipangutan ako nga ni are we repairing or preparing? Sini ba yan nga situation? Status an ato church. Are we repairing or preparing? Sa'yo ito nga pangutana kung nagre-repair pa rin bakit? Or nag-prepare na kit for the greater things nga haruyag ipahimo sa Dios. So, kinano nga ini ang topic, kinano nga ini ang gitututo sa ato yan ha. Abaga dili, first to address an issue that has blocked the Church of Jesus Christ since its inception. So, daramo ang issues sa churches. Amen? Daramo, mayaon mga issues sa kanya-kanya, sa atong brothers and sisters, sa mga churches, bisan sa ato iba nga church. So, daramo ang issue nga kailangan itong ma-address kasi ini nga issue ang nagkukos kay nano nga diri nag-growan sa iyong nga church or even diri la ang church. Mismo sa ato sarili, kita nga naglilingkod sa Panginoon, diri kit nag-grow because sini nga mga issues nga diri na itatama, diri na a-addressin tama. Kaya nga, ginututuan din para ma-address ini nga issues, ini mga conflict. Diri ila sa church. Especially sa atong family, sa atong personal. Nga nagkakayong conflict sa iba nga tao. Sa iba, or either doon sa sulod sa atong panimalay, nga nananaraliwan ito nato sa church. Amen. Nagkakayong kitsin mga hitwaan, nagkakayong kitsin mga turumutay, nagkakayaon kitsin mga misunderstandings, nga diri siya na-address, diri na-aayos. Yung fact nga, naniniwala kit nga bilang mga lingkod sa Diyos dapat nagpapatawad kit, okay na, nasaan ka, okay na nga, nagpatawad na, okay na. Pero waray ka pag-istorya, waray reconciliation. Yung ang kahuna mo okay na, diri ka maaram, diri pa ngayon okay. Kay diri na-address an issue. Una ba talaga ang nangyari? Hello?
So, diri la ito dili sa church, even sa ato family. Ano? Kaya, yun yung biggest deception sa kaaway, nga ang kahuna ta, okay kit sa atubangan sa Dios. Wherein ka, diri, ngayon. Kasi ang bago sa Lord, di ba? Aya, kung mayong kahandog, buhiin mo na, kung mayong ka, diri ka ayos. Ngan, makipag-ayos ka man na, saka ka maghandog. Amen! Hallelujah! Ngan, ikaduha, kaya nano nga kayo tututuin ni sa ato, to understand that the common reaction of distancing and separation due to conflict are not God's will for the church when they face it. Kasi, ang kalimitan sa ato, kapag mayaw naging conflict, ang ato na yung sungad, at pag ika, haharayo. Pag-separate, puro na tayo. Hello? Pag-iwas. Hindi yan na si sister. Ibig na nila ako punta tingkat to, diretso about this. Kunwari ko siya makakita. Hinadiri siya, magpansin kay naiirita siya, pero bago niya nagpatawad na siya, kiti daw ng hibid kung diri siya ito. Diri siya sugat siton. Ano? Yung bago mo, okay ka na, nagpatawad ka na, pero pag nakikigitan mo si brother or si sister, naaalibadbaran ka, naha-high blood ka. Hello? Kitinimi mo hibid. Di ka, naibagyan mo pala ang tingog, naiirita ka na. Yun, ano mo yun? Naliliat ka na yun. Ano? Hallelujah. So, kailangan natin maintindihan nga at separation, diri siya, or pag-distance sa sayong nga tao, diri siya solution. Nga diri kung siya kaburuton sa Dios. Amen? Kasi once ka ginihimoy mo ito, diri ka naabat, you are breaching walls. Nagbubutang kasing pakitan sa iyong aluha. And diri ito ng design sa Diyos. Ikatulo, to understand the conflict can bring about some of the greatest growth, expansion, and possibilities of the church. Once ka naunawaan mo na bisan itong mabara nga situation, gagamit itong sa Diyos para mas lalo maging matibay ang relationship ng kadatagsa, mas mag-grow ang church, mag-expand ang church, maayon ka doon sa kalooban sa Diyos. Nga diri separation or diri distancing and solution kapag mayaon conflict. But rather, kikitaan mo, diri yung sala sa iba, kundi kikitaan mo ang imo part. Tama ba ng reaction? Tama ba ng imo pananaw? Tama ba ng stand sa atubangan sa Diyos? Is not about kung tama, mayaon ka tama, or nanindig ka sa imo right. Ang gintututo doon, anano ba ang tama sa pagdatong sa atubangan sa Diyos? Kasi magkabaliktad ang mundo. Dini sa kalibutan, sayo san ako, di naintindihan. Nga dini sa kalimutan, ang gintututo sa ato, ginpuputang sa ato, isip, pag-stand kitsan ato tama, ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Amen. Karapatan ko ini. Ini ang dapat sa puro ka nakasentro sa imo. Self-centeredness. Nakasentro ka sa imo karapatan. Warak kalabot kung iton sa imo pag-stand sa imo karapatan na anuman ang nangyayari sa imo ikasitawo. Amen. Basta imo lang karapatan. Amen. Iba ang Diyos. Kasi ang ginutunto sa Diyos nga tama, diri ang imo karapatan, kundi kunano ang effect sa iba. At concern permisan Diyos, yung concern sa imo igkasitawo, yung love mo sa imo igkasitawo, diri ang imo la sarili. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. Manatong lakit sining ang greatest growth, expansion, and possibilities dili sa church once ka naunawaan nato ini nga butang. Amen. Kung nano ba ang ato stand? Yan na. Ikaw ba? To understand that resolving conflicts requires maturity and complete submission. Ano? Kailangan ko nun nato maintindihan nga at pag-resolve pa sa iyo nga samok, kailangan doon yung maturity. Hindi daw hindi mo hipit kung matured na ito. Or bunching pa. Pag isa na bunching, arog ng kahimo, pero ang kanya gawi, malambata. Ito na, susok pa sa tsupon.
Amen? Siya pang isisinuyo-suyo, siya paan uubag-ubagon. Ano? Ano? So, kailangan doon sa ma-resolve na yung conflict, kailangan niya dumatungkit sa spiritual maturity. Pag isa niya spiritual maturity, diri ka na nag-iisip san imo sarili kung nasusulaan ka, na-offend ka, o whatsoever. Mas importante sa ang kaayusan. Mas importante sa ang relationship. Mas importante sa ang reconciliation. Amen. Kasi pinapahalagahan mo yung something na mayaon between sa ibang nga tao. Amen? Hallelujah. Diri na kung ano kanya nahimo. Nga pain sa im. Diri na kung ano ang insulto nga imo natanggap. Diri na ikaw ang importante sa im. Ang importante sa im, magkaayos ka. Hallelujah. Amen. So, kaya kita to ni sa ato. Number 5, to learn how to biblically manage conflict. Ano ba ang isusugat sa Bible? Kung paano taba i-manage ang conflict. Ano bang isusugat din sa Bible? Ano? So, mabalik ito sa Word of God. Nga, ano ba ang itutugtog sa ato sa Diyos? Amen? Pero higit mabalik sa kung paano ipakita sa Diyos. Paano ba niya pinamuhay yung Word itself nga ipapasa sa ato? Paano ba ipakita sa Diyos yung true reconciliation? Imagine na bago mo ba, kita nga tao, kitaan, nakasala, ngan kitaan humarayo sa Diyos. Amen. Ang tao ang naghimusin, diri tama, ngan sumupak sa Diyos, kaya napahiwalay kit sa Diyos. Pero, ang Diyos mismo, ang naghimusin paraan or solution para mahibalik ang nato relationship. Kasi ang nasira sa Garden of Eden, yung relationship nato sa Diyos. Personal relationship nato sa Diyos. Ito na nawara. Namatay kit sa atubangan sa Diyos, not physically, but spiritually. Patay kit sa atubangan sa Diyos, kay sumupakit sa kanya kapuruton na wala yung Zoe na palitan kit sa kalikasan ni Satanas. Amen. Madumuton, makiawayon, langtanon, irritable. Hello? Ito na nahiliwat sa ato. Pero, despite si doon nga, gintalikuran ta ang Diyos, gintalikuran sa tawa ang Diyos, nagpadara siya sa kanya anak, right? Ginpadara niya ang kanya anak para siya ay mag-reconcile through His death and resurrection, magkayaon kit utro sin relationship sa Diyos na sino man ang makarawat sa Kanya as Lord and Savior, magkakayaon kit sin karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Sinang mga anak sa Diyos, tasang kamay. Nga tanan kit nga kinarawat kan Christ as Lord and Savior, we are given the opportunity ngan gintagan kit sin gift nga maging anak sa Diyos. Ano? Gintagan kit karapatan na maging anak sa Diyos. Kung waray si Christ, waray niya ihatag ang kanya sarili, kung naging makasarili siya, waray kit, tigatugit niya tanan, sumukit niya tanan sa impyerno. Bisang ano ning imo himuon, tigatto ka sa impyerno. Imagine yung impyerno. Kakurisun nga kamutangan ang bago sa Bible, bisan ang imo kalaban or kaaway, dili mo na naisin nga makitaan or hingat to si doon dito nga lugar. Kaya no, grabe, ang pain, yung torment, forever nga torment ang mararanasan dito. Alam mo yung paulit-ulit kang isusunog, yung paulit-ulit kang ipapakurian, man waray na itong katapusan. Amen? Kaya nga, dili itong maon plano sa Diyos. Kaya, kumbaga, bisan kita ang nakasala, nilusad siya, inipaan, matindi. Kung sino ang kanya isi-save, mao pa nagpakuri sa kanya. Right? Sino ang nagkastigo sa kanya? Sino nagpako sa kanya sa krus? Sino ang nag-desire na mamatay siya? Di ba ang tao? Tao ta mismo ang naghamak sa kanya, nag-insulto sa kanya, ginturaan siya, gintaplong siya, ginbalong siya, gintadyakan siya, nga tanan nala naranasan sa ato Savior.
Sino ang naghimo? Kita nga tawo. Ang sino ang kanya save? Sino ang naka-benefit? Sino nga kanya kakurian? Kita ta. Naiintindihan ba niyo yung picture sa reconciliation? Nga ang reconciliation, ready ka i-accept yung hurts. Ready ka atubangon ang tanan nga insulto. Nga tanan nga kung dito ka man gintamakan man ning pagkatawo, ready ka tulnon iton for the sake of reconciliation. Grabe nga expression of love nga gi-display san ato Dios. Amen. Na-appreciate ka ba iton nga ginhimo san ato Dios? And this time, kintututuan kin sa Dios nga dapat yun din ang ipamuhay nato. Itong taan ato i-adapt bilang mga kumarawat kan Christ, dapat na iintindihan ta nano ba ang nakuha nato san ginkarawat ta si Christ ngan kay nano ba kailangan ta siya karawton. Kasi kung naiintindihan nato yung essence san ato pagkarawat sa kanya as Lord and Savior, naiintindihan ta yung essence ng kanya death and resurrection, ipapamuhay ta ngan ipapakita ta sa Dios nga naiintindihan nato yung expression of love nga kanyang ipakita, yun din dapat ang ato expression of love sa ato kasitawo. Gaano man kasalbahe si nga tawo, gaano man kamakasalanan si nga tawo, hinhigugma siya sa Dios pareho sa ato. Amen? Gaano man kawakay ang ato relasyon sa Dios, nag-overtake ang Lord. Ngan siya ang nagyakap sa ato. Siya yung tumanggap bago niya. Ako ang unang nagmahal sa inyo. Hindi kayo ang unang nagmahal sa akin. Amen! Grabe nga ko, yung time, yung moment, nga ikaw ng pinakamaraot, wala ka katuhayan sa tubangan sa Diyos. Pero, still, ginhigugma kalak gihapon sa Diyos. Tapi kaning imo hipid sugara. Para mo, grabe ang pagtigugma sa imo sa Diyos. Amen. So, yun yung ginpapaunawa sa ato. Na dapat, kita na mismo nga mga anak sa Diyos, yan na, nagkakayaon sin desire for reconciliation. Dili dapat kita at mag-cause conflict sa church or even sa iyong panimalay. Amen? Diri ka nakafocus sa Kanya, kundi sa imo sarili, sa imo response. Amen. So, ali nakit sa part 2 doon sa introduction about bridges and walls. These two words are symbols used regarding relationship. Gagamit ini, makikita tayo ini nga bridge and walls, magagamit ini nga symbol pagdatong sa with regard sa relationships, sa relasyon. Amen. Ang bridge, simbolo siya, sin connection, union, communication, openness, and progress. Diba, bago nila? Kung ang lawang, ang rawis sa lawang, magkayaon na sin tulay, darakon possibilities nga mag-progress ini nga lugar. Diba? Kasi sa waray, diba yan na waray pa? Dito na unang ngadto sa ikat sa malapag, diba? Ngadto sa katubig, ngadto sa simura. Nakikita ang effect nga nawara ang business sa lawang. Kaya na ginaagian nala. Amen? Ginaagian nala. Nga ang nagkakayaon sin progress, yung dito sa palapag ngadto sa gamay, mapara, sila nagkakayaon sin progress because nagkayaon sila sin bridge. Wala na doon yung, kaya kasi, pag wala'y bridge, makuri ang transportation. Pero pag may on bridge, in and out, di ba? Masayon, bisa na anong oras, pwede ka makakasulod, pwede ka makagawas. Amen? Kaya yung bridge, nagsisimpolo siya sin connection. Kung magkayaon bridge dili sa lawang asin sa rawis, connection siya, connected na adaw ang asin sa rawis. Hello, at alisay. Amen? So madali na ang access nga to. Nagsisimple siya sin communication, nga nagsisimple siya sin progress. Amen? Hallelujah. Pero
Pero, yung wall, hallelujah, makinig tayo ha, importante, halipot ni pero importante ni, yung wall, ang symbolism niya, kabaliktaran siya sa bridge. Kay nano, yung wall, ang symbol niya, division, separation, exclusion, isolation, resistance, limitation, and sadly, imprisonment. Hello? Ikaw nala, ang imo balay, butang inoon walls, palibot, di ba malakang priso? Di ka nakakita kung ano nangyayari dito sa gawas. May kang nga ni bisita, di kan wala kang doorbell, di kan, inan iyo balay, di kan halo, ang dito ang imo wall, ang imo bakod. Bisa dito nagkinulaog na bisita niyo sa gawas, di ka nakakabati. Waray basta-basta nakakasulod, waray ka basta-basta nakakahalubilo. Hello, di ba? Isolation. Na-isolate ka, ikaw laan ato sa sulod. Or ilan ng pamilya na, diri ka nakakihalubilo sa gawas, di ka maaram, dito ngayon, grabe na ngayon dito, nagkakalipayan, kamungan dito, sad ka sa sulod, kaya ano, mamingaw ka. Kaya ano, mayaon wall, mayaon division. Amen. Mayaon separation, kinsa-separate niyo ang iyong sarili sa iba. Kaya mayaon kang exclusion, exclusive lang ka, kamula, kung sinulaan, karuyang niyo pasundon, maula po hindi makasulod. Hello, kalimitan sa naghihimos ito, ang mga magyaman. Ito mga hanok na makawatan, hello, kailangan nila magpahimusin, mga turil nga to, kuhan nga, di makasulod pa sa bastang tao. Kaya naman, kapag mayaon nangyari sa sulod, kunyari may sunog or mayaon emergency, waray liwat sa katrabas na basta makaka-respond. Kaya na, no? Waray masaraputan sa gawas kung may nanangay at dito nangyari. Naalala ko, parang may nangyari ito dito sa Katarman. Naalala ko ito, mayaon nangyari din sa Katarman nga, sayo nga palay nga, gibay sayo siya, mansion, ito nga palay, nga nakahataas ang kanya bakod, parang kutgak nagsasala, ginpatay sa sulod ang tagyaon nga to gipamatay na sila. Waray saragpot sa gawas. Wala nakabati. Kinano? Exclusive sila. Naka-isolate sila. Hello, nakikita niyo ang difference? Diba? Nga, kung nakabakod ka, baka ni kayo nakasala sa iyong si brother, si sister, naghimo ka na yun sin bakod. Nadiri ka na nga mahikitan, nadiri ka na makaistorya, biisan la itong dagaw pala na irita ka na. Nagkakayaon kasi wall. Amen. Diri ka makantoy, maarap ka nga at ito. Hello. Nagbukuang kasi isolation. Gina-exclude mo at imong sarili. Hello. Diba? So, ito ang pagkakaiba sa bridge and walls. Sa kung diri biblical and ato adman, yung conflict, nagpo-promote talaga siya sa division. Amen? Kaya na, no, nagkakampi-kampi, maarang kami limin-limin mahao, ano, Diyos, kaya ito ba nga, siya. Diba? Kakayaon sin, division. Hasta nga sira na lang, dito, sira na lang nagkakaintindihan, di man. Hello? Amen? Naghimo-G, si siralan ato, di ka siralan dito, nirilik-libakay. Hindi ba na di ba? Wala saraputan. Hello. Di ba? Kung sa dirigit mga anak sa Diyos, ang ato sungad, disunity, pagpurublag, pag-araway. Amen. Ito na nakaka-train, kapagal sinon doon sa church, sugad sinon, may ang division, kapagal, waray growth and church. Kaya na, no, nagkakagatan. Libak dito, libak nga din. Hindi nga kalimot kit, kaya kit hani nga tanan, si Lord ang nagpili, nga ikaw, ako, siya, sira, an ade, kasi mayong kit purpose, kita nga tanan, mayong kit purpose, nga kinahanglan ta at kada tagsa, whether we like it or not. Bisan pa, feeling mo siya, mabarang kanya patasan, wala ka mahihimo. May purpose ang Lord kay nano nga siya, ang kaupod mo. Di ba ginsample ko pa, ang sample nga ginhatag sa pastoral conference, yung pangliha, kapag ini, magaspang pa ini, ura-ura, magaspang lang ura-ura nga lihag gigagamit. Amen?
kapag mahamis-hamis na mahamis liwat nga pinuliwat nga lihang gigagamit. Kaya mayong hangani doon sa sulod sa balay or either sa church, feeling mo gigagaspangin, nagagaspangang kasan batasan, pag isip-isip, magaspang kalataon. Hello? Ayaw pag ginitai siya. Ano yung sarili kay nano nga ito rin yung pakiramdam sa kanya, kamo nga duha nagkikiskisay, pakiramdam mo magaspang siya, ibig sabihin may kagaspangang kaliwat. Hello? Amin lakit sa ato mga kalugaringon kasi importante ito nga mayong kit acceptance kung nano ba talaga kit. Mayaon kit kumbaga, mahigit anta kung nanong gitututo sa at, ay kipagsunod nga, ay gitututo sa si brother, si sister. No! At ano yung sarili? Nano ang gitututo sa imsan Diyos? Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. Pag ma-biskit sa scripture, ang ginsusugad din sa scripture, nga ang conflict dapat mag-result itong siya sin growth. Ngan dapat, after sa conflict, an atmosphere sa great joy and nararanasan, excitement sa sulod sa church. Kaya nano, kung anim heart, reconciliation. You are making bridges, not walls. An imo, pag-abot tayo, diri nga pag-escape. Amen? Kasi once ka naayos ito, mas nagiging stronger yung relationship. Kaya natututo ka mag-adjust sa kadatag sa nga, ay si sister, dididiri ito siya sa sugad sini. Si brother, ini ang kanyang weakness. Amen. Bisa sa amo sa ini na humampalan along na yan, no? Iba-iba na mo character. Iba-iba na mo batasan kami nga magrelasmate. Ngan, mayaon iso, mayaon aringi, mayaon man halabang pasensya, mayaon man maringala, mayaon man sigaran tawa. Iba-iba yung batasan, ano? Pero nakikita ko doon yung level of maturity na kaya nga nagayong kami sa unity despite nga iba-iba na mo batasan kasi bayaran sa'yo. Ari, maisog na siya permi. Di ka na-open na din yan sa'yo. Di nga kaistorya namin yung open nga ayaw itong pagpatuloy kay sugat itong siya sini, may hindi diba paaram ka man. Yun yung way of making bridges. Nagpi-bridge ka nga doon, di nga gagatungan mo. Ay, mauman itong siya. Ay, sasat to pamansot siya. Di ba, satsiton? Ang sarabok lugod. Di ba? Dapat, kung ano na yung level of maturity, imbis nga, maarap ka na nga affected yan sa'yo, maswet ka nga, ayaw na itong pagkuhan na pakuli. Uni na sitong okay na ito, pabaila mo na ito. Di ba? Tapos ito, di rin nga maswet ka nga, ay kuha naman, kasulong naman. Gatong gataw naman ito. Dali, wala kong takatuhayan. Amen? Kung ko nakikita niya, kuhan talaga, may problema, ato sarili. Hello? Pero kung nga tanankit patututo, nga tanankit pagmamatured, doon na mahikikitaan yung great joy and excitement sa sunod sa church or even sa atong panimalay. Amen? Kay nano, nga tanankit, nag-iisip na kung nano ang maupay, nano ang tama, nag-a-adjust kit sa kada tagsa, tiri nga, ang iba ang mag-a-adjust permi para sa im. Hello? Kung ang iba ang nag-a-adjust sa im, immature ka, siya mature. Kasi unmatured, siya nag-a-adjust. Siya nag-iintindi, siya nagpapasensya. Hello? Nano ka na siton? Isip-isip daw. Sugar sa iyong sarili, nano na ba siton? Ako ba ang ina-adjust? Sira ba nag-a-adjust sa ako or ako nag-a-adjust? Ako ba ang nagpapakumbaba o ako ang nagpamataas? Hello? Sa Matthew chapter 12 verse 25, ang bago dito, and Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Amen? Si Lord na sa mismo nagsugad. Diri makakapanatili ang sa iyong pamilya or sa iyong church kung ada ang conflict. Kung divided kit. Kung kanya-kanya kit. Kaya kit nangingialam sa kada tagsa kasi one body lang kit. Affected kit sa kada tagsa. Hello?
dapat dili ka nalalangot kapag intatapik ka ni sister nga, uy, sister, di tama nga yung ginhimo. Kasi, out of concern iton. Dili nga mo siya, sister mo, pakialam, hira mo siya, malaman si talo. Amen? Dahil lakit si Tom. Diba? Nakukuhaan kita yun without realizing nga nagbibuild kits in walls. Once nga may on walls pa rin sa church, ayaw kit pag-expect sin progress or growth sa church. Amen? Ibig sabihin, ito to din sa Lord kasi the Lord wants to grow, us to grow. Karoon na niya mag-grow na ini nga church. Tama na ito nga walls. Karoon na niya i-break ang walls. Karoon na niya tutuan it to build bridges. Amen? So for 23 years of existence ini nga church, daramo na ang walls nga na-build. Daramo maliwat ang bridges nga na-build. Kung ikaw, part sa church, sa tingin mo, pira na ba nga walls aning gin-build or pira na nga bridge aning gin-build? Sa tingin mo, pira na ba nga tao aning gin-iwasan nga aning kinalangtan? Nga pira na ba nga tao ang imo inunawa nga gin-abot out of love sa Lord? Hallelujah! Ano sa tingin nyo? Mayong ba until now? Mayong kang iniiwasan? Mayong kang kinalalangtan? Nga tao sa sulod sa church or even sa gawas. Ibis nga akay yun, muli mo ginaakay kayo, ulit pabay ito, maupay nga, hingat champion mo. Hallelujah! Dirito mao ang plano sa Diyos, na dirito mao ang will sa Lord. Building bridges is a skill to be learned only through a careful study of the Scripture. Kailangan ta talaga balikan permian, pulong sa Ginoo. Kung talaga ginuunawa nato at pulong inu nato at pulong sa Ginoo, hibabarokit nga ang gitutunto sini nga word is to build bridges. Biruin mo ang bagaw sa salita ng Diyos, daigin ng mabuti ang masama. Amen? Ibig sabihin, bisan maraot na kinihimo sa im, maupay na gihapon ng imo response. Dili kay pag ginbato kasin bato, patilis na ang ginbato sa iman, imo man bato ito master, an imo man karuyang ibalo, master ako pamanlan ka bato, kabasi yung kulan. Amen? Dili kung maong gitutunto sa ato. Amen? So, kailangan nato kung matutunan how to build bridges. Importante doon sa ato buhay mananampalataya sa Diyos. Ngan, matututunan nato ito through the careful study sa Word, sa Scripture sa Lord. Nano ba, mabalikit permi, nano ba ang gisusugan sa Word? Amen. Nadiri ang Diyos ang kataasan. Nadiri ang Diyos ang kayabangan. Nadiri ang Diyos ang makiawayon. Amen? Hallelujah. Karayag sa Diyos, nagpapakumbaba, maara mag-sorry. Karayag sa Diyos, maara maghigugma. Love your neighbor as you love yourself. Ang bago sa Lord, kung higugmaon ng niyo, pero di rin niyo kaya higugmaon na niyo na hikikitan, nagbibinuwa kam. Ito nga ni, kung nga nakikitan niyo, di rin mo kaya higugmaon. Ako pa man nga di rin niyo nakikitan. Hello? Itinimhipi. Nagduduas ka ba ito? Nagtatawa? O nano? Nano ba ang effect sa kanya? Amen. Hallelujah. Building walls, however, is a natural inclination. Kay nano? Ini nga ato lawas, makamundo, normal sa kanya, kung pababayaan mo, mamumuhay ka ayon sa laman, normal na nga mag-build itong sin walls. Tala-talala, maiskip itong bahala ka gan. Labot sa iyo. Sa sino, di ba? Tala-talala. Kay salmot mo ko na. Di ba sa siton? Normal sini nga, kinatawhan, nga mag-build sa walls. Diri kita nakaka-realize. Pero madali sa ato mag-build walls. Lalong-lalo na kapag mayo nahimo sa imo, nga nasulan ka, na-offend ka, or bisan talala, sensitive, ini nga ato pagiging tao. Amen? Kasi kalikasan ito ni Satanas,
Ang bago sa salita ng Diyos, wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na. So dapat, diri ka, anong reaction, yung manifestation, diri, ikaw yung tipo sa tao nga madali sa imo mag-build walls. Dapat, ikaw, at para sa imo, to build bridges. Ibig sabihin, once ka nagkakayoon conflict, an imo dayon sa imo heart, yung magkayaw kang dayon si reconciliation, an imo dayon mag-upay kam, an imo dayon magkaunawaan kam, diri kay an imo man, pagsumat man natin sa iba para maghimo man liwat walls nga tunga. Kita na din Maalat ang sarili dito kay kitan mga tuhay, sara mga kulang-kulang. Amen. Hallelujah. Haingkit siton. Madali pa sa ato mag-build walls or nagkayaon na kitsin desire to build bridges. Haing kasi ton. Kung madali sa imo mag-build sin wall, sa imo kasi tao, mahilig ka mag-isip sin diri tama, negatibo. Mahilig ka maglata, negatibo, against sa imo kasi tao sa balay man iton, sa gawas, or sa church. Immature ka. Amen? Sign of immaturity. At imula pag ikasasamok. You are building walls. Ngan gina-isolate mo ang imo sarili. Imbis kung nga kalipayan doon, kay nag-isolate ka, may kalanakit, ang mulay doon nga nakahimo sa MC, nakasala man sa imo, naalibad barang ka na, nawakay na. Imbis ka nalipay ka, nabilo ka na, hello. Diba? Buray ko. Diba sa sinon? Imbis kung nga pag nakikitan mo, ay, kilipay ka nga, ayalin nga yan na. Amen. Hallelujah. So, gitututuan kita na sa Lord, ano? Dapat diri natural sa ato yung pag-build sa walls. Dapat struggle kit sinon. Pag-aram ka nga, hala na misinterpret active brother or ni sister. At imo, paghanap sin way, papaano ka magkakaistorya para magkaunawaan ka. Sister, sorry ha, kung na-offend ka sa diri ko ganito tinuyuan. Di ko ganito intention na makahimo si Todd. Diba? Saan si Todd? Diri kayo, kababay ito siya. Basta para sa ako, rakin himo sa hello. Haing ka si Todd. Amen. Building walls is natural, but building bridges is supernatural. Why? Kasi supernatural talaga yung expression of love yung ipakita sa nato Diyos. Supernatural, why? Kaya na no, i-overcome mo ng ego. I-overcome mo yung personal mo nga feelings, yung personal emotion mo. Iimbis na nasulan ka, naka-offend siya sa imo, parang diri mo na itong siya papansin, kay mas naruyag ka nga magkaayos kang nga duha, it's a supernatural one expression. Kay itong expression, nagtikang itong sa ato Diyos. Na despite nga kita nakasulo sa Kanya, siya pa nag-express it grabe ang paghigugma sa ato para magkayaw kit reconciliation sa Kanya. Hello? Amen? Kaya nga, supernatural ito. Nakakahimo si Don. Fulfilled ka sa word, sa Lord, ngan, pero may ka connected ka, Holy Spirit, si Holy Spirit ang nag-i-empower sa imo na mahimo ito nga butang. Di ka na nag-iisip kung nasulang ka niya. Amen. Malakas na clove sini. Nasugaron. Kasi aram ko, nahihimo ko ini sa akin na buhay. Amen? Mayon mga tao nga nakahimo sa ako, below the belt talaga, or kumbaga ginsaksakan sa likod, paulit-ulit. Pero never ko never ko gin-desire na magharay sa kanra, or either magpulos sa kanra, but rather, naghanap ang permit sin pagkakataon nga aram ko nga need nira sin tawo nga mamamati or mabulig sa kanra, iton an moment nga ipapakita ko nga adaak nga higugmaong ko sira. Hello? Nga masarap, mabaysa sa feeling iton. Kasi kusa sira nga nagkakayoon sin realization nga naaalo sira nga aram mo, masad sira nga hala, ini nga tao, grabe na kinhimo sini, pero siya ang tao nga ada in time na kinahanglan ko sa tao nga mamati o mapulik sa makakaintindi sa. Amen? Iton kasi ang ginhimo sa nato Diyos. Kita mismo dito maintindihan na nato sarili, pero siya, permigit niya na iintindihan. Amen?
And yun yung price nga pwede mag-address sa church, sa conflict sa church or sa either sa family. Kapag palampas mo lang ito nga masad ka di pabayan ito, harmful ito. Kay nano, padatong an time, tala-talala, grabe na situnan effect sa imo. Burog vlog na, araway na talaga, as in, saramok na situnan, mangyayari. Kapag ito pinalampas mo lang, okay lang ito, okay lang. Padatong an time, bisan man diri rason nga mag-burst out ka, naputok ang bago pa, malakan vulkan nga pinutok. Kay nano, pinabayan mo lang, waray ka abat, ito nga pin, hindi nadulog nga ng kauna mo, okay na diri ngayon. Hello. Kaya dapat, ma-address dayon ang sayo nga conflict, ang sayo nga issue. Amen? Relational direction during conflict. Ang bago didi, ang sample didi nga gibutang ni Bishop, push or pull. Sa sayo nga relasyon, kapag may on conflict, nano aning imo, ginihimo, ito lang or butungon. Pag ito lang, ibig sabihin, ang imo kuan sa kanya, mapahamak siya, warak labot, kunta mahipaharayo na ito, kunta sa sinan, i-push mo. Samantalang, yung sign of maturity, you are pulling, mag-iimo kasi way, nga magkaayos ka, ma-restore ang iyong maupay nga relationship. Hello? Amen? You're not pulling people towards you. You are pushing them away from you. These are the only direction and conflicting parties regardless of what they feel, think, or decide. Alimitan sugat siton kapag may conflict. Ang imo tendency, ito lang siya. Papaharayo sa im kay na alipad-paran ka, nalalangot ka. Naiwas ka. Amen? Pero di rin doon maauan dapat na may kitaan sa ato. Dapat i-push. Ipaso. Ikaw maliwan nga, kunyari, diri ikaw ang concern doon. Sira nga duhan, masamog. Dapat, diri nga pagbulag mo sira, dapat i-reconcile mo sira. Ikaw mamagitan, diri kay sol didi sa luyo. Amen? Hallelujah. May doon kasi nakakawakay sa church. Be right or do right. Inirakin sa sugad. Maging tama ka or tama anin himuon. Pamili. Kung karuyan mo, tama ka permit, tatamaan ka talaga. Amen. Ito, karuyan mo permit bright. Kaya ako ang main eh. Ako lang masusunod. Ako lang. Siton. Diri pwede sa siton. Diri pwede nga ang kahuna mo, iyon ang tama para sa im. Iton laan mahihimo. Iton ang dapat mangyari. Dapat magbalik it sa word. Ano ba yung tama sa harapan ng Diyos? Tama lang naman ka. Makibulag ka kay grabe na kanya ginhimo sa ako. Tuwad na sini. Diba? Sensiton. Karapatan ko ini. Amen? Pero ano yung sabi ng word? Amen. Hallelujah. Dapat aramta. Hain ka ba, permi, hain ba rin stand? Yung pinaglalaban mo ba aning tama o yung tama sa harapan ng Diyos? Ang bago kukupahan kanina, kabaliktaran permi ang tama sa harapan sa Diyos. Kasi ang para sa Lord, ang tama sa harapan ng Lord, humility, love, patience. Yung fruit of the Holy Spirit dapat ang nagmamanifest. Amen. Diri nga pinaglalaban mo, aning tama kay ego iton. Sus, kaya siya nakasunod sa dapat gan siya magsuri sa siton, di ba? Siya man mag-istorya sa kasi ano kuan many, di ba? Diri sugad siton. You are breaching walls kapag sugad siton ang imong pananaw. Amen? Pero kung nanin pananaw tama, nga ang bagaw sa Lord, mag-himo ka effort, igamo, daigin ang mabuti ang masama, himo mo lagi hapon ang tama, you are building bridges. Amen. Hain ka siton. Escalate or descalate? Paruyag mo ba magkasarayo or magburubla? Amen. Nano ba ang sulod sa rin kasing-kasing kapag mayon naka-experience kasing conflict sa sulod sa church or either sa gawas or sa sulod sa imong family? Nalilibay ak sa Dios.
nalilipay ak sa Ginoo sa kanya ginihimo, especially sa among family. How many times nga naghimo sin walls ang kaaway? Ang kaaway, nagtatry siya